Honestly, nakakabitin ng sobra. Kasi imagine yung show na kinunan nyo for 4 years, papalabas lang ng 4 months. So, medyo nakakabitin and nakakalungkot din dahil mamimiss kong mapanood yung sarili ko bilang Steve Armstrong kasi privilege yun eh na mag-portray ka ng isang character na sobrang iconic nung 90s, nung 80s. So, sobrang privilege sa akin na mapanood yung sarili ko bilang Steve Armstrong and maging parte ng Voltes 5 Legacy. So, yes, malungkot ako, but at the same time, happy ako sa na-achieve ng show eh. Biruin mo yun, parang nagpunta kami sa San Diego for Comic-Con, napag-usapan natin ito last time. And ultimately, feeling ko, ang isa sa mga achievement ng Voltes 5 is nabalik niya yung kung anong ginagawa ng isang buong pamilya dati. Habang kumakain, nasa sala sila, or after kumain, bago kumain, magtitipon-tipon sila sa sala para manood ng TV. Kasi wala nang gumagawa ngayon nun eh. Usually, nasa sarili-sariling phone. So, yun, yung Voltes 5, sobrang happy ko sa project nila. Yung movie na tinitis namin ngayon, Firefly, ano siya, under use, tapos directed by Direk Zig. Kasama namin dyan sila Yuen, si Miss Cherry Pie, Miss Yayo, Miss Alessandra De Rossi, Sir Epi Quizon. So, it's about kid na adventure ng kid and kung ano yung mga matutuklasan niya, sino yung mga makilala niya along his journey. So, very interesting yung mga nangyayari. Kasi siyang buhay. Paano tatakbo yung buhay niya sa loob ng isang journey. Wala namang team eh. Wala eh. Kumbaga parang bilang 25 years old na quarter life crisis, hindi naman crisis pero diba, parang yun yung sinasabi ng silver anniversary, let's say na silver anniversary ko ng buhay ko. Gusto ko mas maging mature yung mga layouts na gagawin, so hindi na siya puro playful lang. Gusto kong parang ganun. And eto, yung hair ko, biglang after 4 years pagupit ako ng make sense. So, yun. Ako kasi hindi ako yung tao na puro, di ba, yung pag gusto nila pupunta sa bar, celebrate. Ako ang bala ko ngayon, mag-out of town ako with my family and yun, mag-wakeboard kami for 2 days, wakeboard. Yun yung trip ko ngayon para ma-feel ko naman na nagbakasyon ako after Voltes 5 Legacy. So gusto ko lang pumunta kung saan man away from wala kang iniisip ko. Just me and my board. Sino ka wakeboard? Well, kung may mga kapunta sa mga ka-wakeboard ko rin. Nag-wakeboard din siya. Sino? Si Isabel. Definitely pumunta si Isabel sa birthday. Pwedeng mawala siya sa birthday ko. Pero kung ang question ay nag-wakeboard din ba siya, tinry niya. Tinry niya. Sumakit yung katawan niya. Tapos nadala. Pag sinabi ko siyang rebranding, parang nag-iiba ka ng brand completely. For me, hindi ko naman kailangang ibahin yung brand ko. Parang kung sino yung hindi ko naman kilala nila, yun pa rin naman ako. It's just that 25 years old na ako ngayon and ito na yung buhay ko ngayon. Ito na yung tsura ko ngayon. Dahil yung huli kong photoshoot, tagal na rin. Mahaba ko. So, wala namang rebranding. Siguro mas, yun nga, it's the right term. Mas mature yung concept ng photoshoot. That's for your social media use na. Yes. Investment, yes. Kailangan mo talaga mag-invest sa plano ko na siyang paiksian siguro 2 months ago. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na actually matagal ko na siyang plano kaso dahil nga may Voltes 5, may mga iba't ibang commitments, hindi pa ako makapagpagupit ng buhok and naghahanap ako ng tamang timing kung saan ko i-launch yung
New hair. So, yun nga, birthday ko. So, kanina lang ako nagpagupit bago pumunta ang photoshoot. Tapos, habang nagpapagupit ako, sabi ko sa sarili ko, for sure, after a few days, mabibis ko agad yung long hair. So, sobrang gusto ko yung... So wala pang 24 hours pala yan? Wala pang 12. Hindi ka pa natulog? Hindi pa. Kasi sobrang gusto ko yung long hair ko. Pero, tulad nga sinabi ko, 25 years old na, kailangan mas maging. Slow but steady. Yung may mga careers kasi na natatakot kasi ako kapag yung, for example, may mga biglaan na sumisikat and then parang sobrang ang dami nangyayari sa paligid nila, hindi nila alam kung paano i-handle yung fame, yung power na binibigay sa kanila. So parang hindi lang naalagaan naman. So ako, I'm very thankful na nagsimula ako sa pinakababa. Slowly but surely, paangat ng paangat, and then Vault as 5 Legacy. At least, mas naging careful ako, mas alam ko yung worth ng mga natatamasa ako ngayon dahil nanggaling ako kung saan ako nanggaling dito. Naalala ko nung starstruck nila Jeneline Mercado Martinez. Nanood kami na ng family ko, tapos sabi ko, Mami, gusto ko rin sumayaw. And then, biglang may pinatalastas na starstruck kids. Kasi yun, niyaya ko yung mami ko kahit buntis siya. Tapos ilang malls din kami na nakatapan kami ng malls. Then she, tara. Ayoko. So, parang talagang rest day. Sinadya mo hindi mag-accept ng project? Well, actually nung kailan ba yun? Last birthday ko. Nasa quarantine kami ng Vault as 5 Legacy. So meron kami, bago kami pumasok sa lock-in taping, meron kaming 10-day quarantine. So imagine, sa loob ng 10 days na yun, doon ko celebrate yung birthday na nataon siya sa 21. So, kung isipin mo, medyo malungkot dahil pag-isa ka na sa kwarto for 10 days. Pero yung mga castmates ko, like sila Isabel, sila Matt, Radson, Rafael, they made it special dahil nagpadala sila ng gifts, ng cake sa grupo. Tapos yun, parang naka-video call lang kami. So, kakantahan sila. At least, hindi ko na-feel na super lonely ako dati. Pero, kung may choice ako, ayoko mag-work sa birthday ko. Kasi, buong taon nagkatrabaho eh. Parang itong birthday ko, gusto ko very personal sa akin. Kaya hindi rin ako, pag nag-birthday, hindi rin ako super laking mag-celebrate ng mga family members na. Actually, kahit simpleng handaan na sa bahay, yun yung ginawa namin last year. Simpleng handaan na sa bahay. Diba? Actually naman talaga. I remember I asked you once kung ikaw, meron bang taga-edit sa'yo? Sabi mo ikaw lang. Ako lang. Siguro, hobby ko lang din talaga kumuha ng ganong videos, clips. Dahil doon ko na-release yung creative juices ko. Kaya yun. Kaya ngayon, nag-enroll ako sa film school. Film school? Yes, para at least meron akong outlet ng creative. Baka mas magaling ka sa picture. So, Hindi. magaling teacher. Anong plano mo behind the camera na mas parang gusto mong work? Director. Chika na lang sa Direct Sig. Nangyayari mo siya. Si Direct Sig, pag nasa taping ako, siguro mga 60% mas doon ako tumatambay sa monitor ni Direct Sig. Tapos yung videographer natin kanina, classmate ko yun. Tapos sinasama ko siya sa mga tapings minsan para at least ma-expose siya and may matutunan siya on field.